5 minutes? Hindi lang. Hindi lang. Pagbalain ka kapatid. Amen. Sabi nga dito, immersing yourself in God's Word. Dapat nakababad, nakalubog ka doon sa salita ng ating Panginoon. Ako, pinakamatagal siguro mga 5 to 10 minutes. Hindi po akong sisinungaling. Yung devotion ko, tandun lang. Pero minsan, sa hapon, may ulit yun. May ulit. Pero yung talagang 1 oras, 2 oras ka magbabasa, hindi ko pa po nagagawa. Dati nagagawa ko yun. Pero nung napunta na yung devotion, minsan yung devotion na lang nababasa ko. Kasi dati nung walang devotion, kung basa ako ng Bible, mahaba, walang control. Kasi walang ano eh. Ngayon, pag sinabi ko, ito lang yung babasahin. Minsan parang nandun na lang ako. Parang naging ano pa siya eh. Ito lang babasahin mo ngayong araw. Kasi dati, pag nagbasa ka, di ba? Walang control, kahit saan ka dadaling yung book. Ngayon, may devotion, kaya sumunod tayo ano yung sinasabi. Pero pwede ka nang wala naman nagbabawal na magbasa ka ng ibang book sa Bible. Pwede naman. So sabi nito, immersing ourselves in God's Word help us to keep our mind focused on Him. Kapag tayo ay pagsalita ng Diyos, pwede na talagang yung focus natin ay nasa Panginoon. Pero kapag hindi ka naman nagbabasa ng Biblia, imposible na nakapokus yun. Bibigyan ng kapayapaan yung ating kaisipan. Yun yung number 1 eh, yung kapayapaan eh. Yun ang sabi nga na hindi kayang ipaliwanag ng tao. Yun yung magandang unang-una natin ma-receive. Na sa kabila ng mga pagsubok ay bibigyan ka ng kapayapaan na nagbumula sa Diyos. At yung kapayapaan iyon ay hindi kayang ipaliwanag ng tao kung saan ang gagaling yung kapayapaan na yun. Na kahit marami ng pagsubok sa buhay, marami ng problema sa buhay, ang sabi nga ng kanta, kalma. Kalma. Baby, kalma. Sige ba kumanta nun? It's falling. Tagalog po sa Aurora Subdivision. Kalma, kalma. Baby, kalma. Sa panlima, ang sabi po rito, how to find peace in a broken world is practicing gratitude. Ayan. I-practice daw po natin yung pagpapasalamat, yung pagtanaw ng utang na loob. Saan? Una sa ating Panginoon, siyempre. God cares for us. So, practicing gratitude. Ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 15. Paghariin sa mga puso nyo ang kapayapaan ni Kristo. Sapagkat bilang mga bahagi ng isang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. So tinawag pala tayo ng Panginoon para mamuhay ng mapayapa. So kapag medyo nauutsukan ka na maging wild ka na, isipin mo na, ako hindi pala ito yung pagkatawag sa akin. Tinawag pala ako para maging mapayapa, hindi para maging magulo. Minsan gano'n eh, di ba? Kapag nandiyan yung pagsubok, hindi na payapa eh, magulo na eh. Hindi na positive, negatibo na. Let the peace of Christ rule in your heart. Dapat yung peace ang kurul sa ating buhay. Amen. Since a member of one body, you will called peace. Ano po tayo eh? Sabi niya ay bahagi tayo ng isang katawan. We are the body of Christ. Tayo po yung mga
bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan. Cultivating a spirit of thankfulness. Thankfulness. Dapat po yung pala yung kukultivate natin sa ating sarili. Kung tayo po ay maging mapagpasalamat. At ang sabi nga rito, yung pong spirit of thankfulness shift our focus from trouble to God's blessing. At pang-anim, ang sabi po rito, how to find peace in a troubled world is, ito po yung isa sa importante, hindi tayo ng makakasama. Siyempre, yung mapapangasawa, at siyempre, yung totropahin mo. Pipiliin mo yung totropahin mo. Kung mabuti ba, sa mabuti ka ba dadalhin? Maganda ba ipapayo sa'yo? Pag may problema ba, maganda ba sasabihin sa'yo? O may problema ka na, ibubuyo ka pa sa problema, diba? Lalo kang mapapasama. Sa dapat ay choosing positive person. Ayan. And influences can contribute to a peaceful mindset and lifestyle as opposed to negative. Kapag po ang kasama natin ay yung mga taong positibo, o sabi nga ay taong marunong, ay palalabanan po natin yung mga negatibo. Kapag tatagumpayan natin yung mga negative influence that may increase anxiety and distress. Yun ang ginagawa ng mga negative people, di ba? Sabi nga rito ay dinadagdagan po yung ating anxiety. Dinadagdagan yung ating stress. Sabi nga ng isang pastor na mga principles na ating napakinggan ngayong umagang ito, ang sabi nga, kung ito po ay ating yayakapin, no? Kung ito ay ating i-receive, kung ito ay ating i-apply sa ating po mga buhay, and then, sabi rito, can experience a deeper sense of tranquility. No? Yung pong malalim na kapayapaan ang ating maki-receive. And stability in the midst of challenges. So, yun po yun eh. Na kahit dumadaan tayo sa mabigat na pagsubok, pinapatatag po tayo ng mga bagay na yun na ating napakinggan ngayong umaga. So, ano po ang dapat natin gawin? Hindi lang dapat natin pinakinggan. Dapat po lagyan natin ng application sa ating mga buhay. Yung mga simpleng bagay na ating binanggit ngayong umaga. At kapag ganun po ang ating ginawa, and then we will receive peace. So tayo pong lahat ay ito kayo at tayo ay manalangin. Okay, hallelujah, hallelujah. Praise. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, God. Muli nga, O Diyos, mabuti at napakabuti ng iyong mga mensahe, O God. Salamat, Lord, sa umagang ito at muli, tinuro mo po sa amin. Sabi nga, how to find peace in a troubled world. Bagamat ang mundo ay maganda, Panginoon, pero spiritually, marami po ang kaguluhan, marami ang mga kahirapan, at marami ang dumaranas sa mga pagsubok, Panginoon. Pero salamat po sa mga simpleng bagay na ipinakating nyo ngayong umaga. Na sa pamamagitan ng mga bagay na yan, Panginoon, ay masungsungan po namin ang kapayapaan sa aming puso at aming isipan. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, ang kapurihan at pasalamat pagsamba ay tayong sa iyo po lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po, tayo pa.
lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Jesus Christ, Jesus, give Lord, maraming salamat po sa umagang ito po, sa katagumpayan ng gawain, Lord. Thank you, Panginoon, dahil nasampakan namin, Lord, napasalamatan ka namin, at salamat po sa na-receive namin blessing sa umagang ito, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita. At sa umagang ito, Lord, amin dalangin, Panginoon, yung pagpapala po na nagmumula sa iyo, Panginoon, ang pag-ibig mo at ang pagsama ng iyong Espiritu ay lagi pong sumaamin lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Lahat po tayo magsabi na Amen. Amen. God bless po.